So, maiksi lang ang comment natin dito sa, not really maiksi, tignan natin. Yung lumabas nga na alias Rene, okay? Na ang pangalan niya ay si Michael Maurilio. Siguro narinig nyo na lahat. Actually, late na ako doon na siya ay nagsalita na binuking niya si Riza Tanas na siya ay pinilit lamang na mag-testify against kay Pastor Kibuloy, against kay Inday Sara, against kay Pangulong Duterte, 'di ba? Nakita niyo naman yung mga statement niya na kesyo inabuso siya. That was last year, no? Senate hearing. Hindi ko na binalikan lahat kasi let's talk about general. Kaya mas malupit yung ating, second part ng ating vlog. Doon sa mga nakakilala sa akin, my goodness, November 18, sinabi ko yan sa inyo na talagang tatargetin nga ang Pastor Kibuloy at ang mga Duterte. Tignan lang natin dito. Babalikan ko lang kayo kasi nakakalimot kayo eh. Okay? Nakakalimot kayo sa ating mga ipinaglalaban. Alright? Pero alam ko, you're always there for me and for our country and for the Dutertes kasi nga yung kanilang laban is aligned lalo na sa ating mga Pilipino na talagang binababoy ng bangag at ng mga alpoteras. Yung patungkol dito kay alias Rene, alam naman natin na nag-testify siya sa Senate na tuwang-tuwa si Ontiveros, di ba? Na akala niya ay naka-score na siya sa mga Duterte at kay Pastor Kibuloy, kaya nga tayo humantong sa ganito na may nagkaroon ng KOJC siege, ang paghuli kay Pastor. Doon sa nakilala sa akin, hinulaan ko ba to? Sinabi ko to sa inyo. Sinabi ko sa inyo ang operation or yung eliminate the enemies, the vloggers, and the Dutertes. So, hinahanap ko lang yung message eh. Kaso lang yung phone ko ayaw gumalaw. Mukhang kinukulam ng mga bangag. Ayaw nilang pag-alala. But anyway, alam nyo, say, November 18, November 18, 2023, nung in-expose ko po sa inyo na talagang patutumbahin ni bangag, ni Liza Tanas, si Pastor Kibuloy, si Inday Sara, at si Pangulong Duterte. Nangyari na po lahat ng in-expose ko sa inyo. Nasabi ng group ng Alpoteras, alam daw nila lahat ng in-expose ko. Pero nanahimik na lang daw sila kasi nasa Pilipinas sila. O di mga duwag, di ba? Alam nyo, ang kamatayan, kung papatayin ka ng kalaban, whether sa Pilipinas ka, o nasa Zimbabwe ka, o nasa Suriname ka, o nasa Amerika ka, gugurgurin ka ng kalaban. So, hindi totoo na alam nila yung mga in-expose ko. Kasi sa akin sila kumukuha, nagre-react ang mga jutang ginimes dito sa mga in-expose ko. Pero maganda sana yun. Wala namang problema. Ako naman, hindi naman ako madamot sa mga, dapat pa nang-expose ako, hindi nyo pag-uusapan. Of course, the more the merrier. Ika nga, kailangan natin pag-usapan. And now, look at this alias Rene. Okay, nasa aeroplano ako noon nung nakita ko. Syempre, hindi ako maka-play ng doon, hindi ako maka-play ng video at talagang naman talaga yan, nagbumili ako ng internet pero mabagal. So alam nyo na itong alias Rene na ito ay talagang ginamit ni Ontiveros according sa kanya dahil binabayaran nga sila, di ba, kalahating milyon. Tapos kapag gumagawa siya ng mga research, 12,000 pesos and everything, pinatira ni Riza Tanas sa kondo. Wala ka naman talagang maaasahan sa mga bangag na ayaw boljakin ng Team Alpoteras. Kaya sila napagbibintangan at napaghinalaang double agent. Okay? Ano sabi ni Basti? Walang sinabi si Basti na tumigil. Kayo ang tumigil. Dahil natutuwa sa akin si Basti. Di ba, Mayor? So, ito pong pangyayari ngayon, ang paglabas ni alias Rene o ni Michael Maurilio. Okay? I'm glad, no? Nalabas siya at sinabi niya yung totoo. Madali lang naman i-debunk yan. Di ba? Ngayon, ang drama ni virus, kakasuhan daw niya, maraming mga gagawin mga legal action, ito daw kasinungalingan ni alias Rene, Madali lang yan, ipatawag niyo sa uli sa Senate. Sayangin niyo uli yung pera, ipatawag niyo sa Senate, alam niyo, yung sinasabi niyang nasa condo, for sure, may mga CCTV yung mga neighborhood. And I hope itong si alias Rene ay may mga ebidensyang nakalap bago siya lumabas. Alam naman natin na scripted talaga yung Quadcom hearing na yan, Tricom hearing na yan. At hindi na tayo, hindi na po tayo mag-ano doon, hindi na tayo maso-surprise doon. Dahil
ang mundo nyo, ang bansa ninyo ay pinamumunuan ni Liza Tanas, Bangag, Marcos Jr., Adictos Benedictos, and now with participation of the Alpoteras. Gusto niyo na ba sa Alpoteras na tayo? Okay. Ang gusto ko lang sabihin, ang hinubaran ko yung Alpotera you know? Tapos yung mga iro, okay, yung mga iro nagngangal-ngal na wala namang personal knowledge diyon sa mga ginawa ni Alpotera. Okay, parayaan mo na. Sabi ko nga, ang pangalang Maharlika ay namamagnet ang viewers. So kung dati nanonood sa kanila ay negative 00, pag binanggit ang pangalan ko, maka-curious kayo. And I am, okay, I am contributing sa kanilang paglamon para makalamon naman ng mga buwaka ng ina, 'di ba? Ako ba binanggit ko ba yung mga pangalan ng mga Kipay Labum Chuwariwap, okay? At ito mga Alpoteras na ito. Okay, midnight snack. Sabi ni Alpha female. Okay. Ito ngayon. All right. Okay. Okay. Unfollow mo pala, bye. All right. So may pinost tayo diyan. Let's talk about kasi yung Alias Rene, panis na yun You know that already. Alam nyo naman na ang ano ko doon, alam nyo naman ang stand ko. Ang stand ko doon, yung mga buwaka ng ina yan sila, Virus, NPA, Rebelding Komunista, mga kaliwa, ay nagsanib persa na ng mga dilawan. Kaya tanungin nyo ang mga Alpoteras, hindi nila tinatapik yung mga kidnapping ni Liza Tanas, yung smuggling, ganyan-ganyan. Ang pinag-aabalahan nila, sabi nga ni Palangga Edwin Hamora, yung mga donation drive nila, yung Gava Gibbs nila,